Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Isiniwalat niya yung warning na natatanggap niya na baka daw siya ma-Jasonza. Ano yung Jasonza? Di ba inaresto siya ng NBI? Oh, ito, klaro kayo na pahayag ni Senator Amy. Maraming nagbabala sa kanya na mag-ingat kasi baka maaresto siya kasama ni Jay Zonza. Okay. Anong dahilan? Pakinggan natin. Alam mo ba, kanina may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas na labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban. May binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Anong sinabi na wag kang labas ng labas? At huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan bakit ganun. Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa? Alam ko nga. Labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento. Patay na daw. Ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan. Biglang inaresto. Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko dun? Sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin yung nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at ma-Jason saka. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sila sabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko. Sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako, kaya naaalala ko yung date. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo. Kaya, sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? So, alam niyo ba? Ang galing ko mo. Duda ko si Director Daryl Yap na naman yan ang may idea. But anyway, speaking of Mr. Jason nakapiyansa naman siya dahil nagkamali nga yung kanyang warrant of arrest. Humingi ng apology yung korte. At tinanggap naman ni Mr. Jason ang apology at mag-move on na lang. Kaya lang, may mga vloggers na nag-uudyok kay Mr. Jason na dapat sampahan ng reklamo yung judge na nag-issue ng warrant of arrest. Buo na ang desisyon ni Mr. Jason na wag na lang, mag-move on na lang. Total, humingi naman ng pamanhin. At ako, nakabasa ako ng post ni Attorney Edward Chico, isa sa mga patas lang kung mag-comment. Kung ano lang totoo, yun ang sinasabi niya. Kaya, napag-alaman ko doon sa post ni Attorney Edward Chico na nangyayari daw talaga yan, yung nagkakamali yung warrant of arrest. Kaya posibleng nagkamali yung korte. Kaya ako, sang-ayon ako sa desisyon ni Mr. Jason na wag na lang sampahan. Sasampahan mo ng kaso ng yung judge na maghawak sa kaso mo. So, yun na.
Ito ngayon, huhuliin ba nila si aristuhin ba nila si Senator Amy? Wag naman sana. To me, yun, pinaliwanag niya. Bakit siya nagsabi sa interview sa Cebu na labas-pasok sa ospital? O, yun. Sinabi niya, January 21, January 23, then, yun pa, nagpa-check up na naman. So, yun, ang labas-pasok sa ospital. Tapos, Holy Week, biglang ang nawala. O, ngayon, magaling na naman. O, sana nga, tuluyan nang gumaling ang Pangulo. Ako, mas gusto ko na tapusin ng Pangulo ang kanyang termino kasi binutuhan siya ng ng taong bayan ng 6 years. Ayoko yung iba kasi Cara David na wish. That's not good. So, salamat kay Senator Remy. Yung isa pang video na pinost niya is talagang sa impeachment na naman ito wag na tapos na tayo doon sa paghuli sa kanya. I don't believe so na huhulihin siya. Dito na sa impeachment, mainit daw ngayon sa Kongreso dahil sa mga pag-release ng pondo for later release ang mga pondo. Kaya pag hindi ka boboto sa impeachment, mahirap talaga. So yun, sino ba yung nagsabi noon May nagsabi nga halos mga Mindanao congressmen daw, hindi na nila pipilitin kasi matindi talaga dito sa Mindanao. Teritoryo ito ng mga Duterte. Kaya ang mga congresswomen sa Mindanao, conscience vote, parang gano'n daw. Ang Cebu, hihikayatin daw nila na boboto sa impeachment. Ang Luzon ang sigurado. So, sa Lunes na natin malalaman, but palagi kong sinasabi, nakikita ko is mayroon ng sapat na boto ng mga congressman para maiakyat ang impeachment sa Senado. Kaya umanda na kayo, makapanood ng bloodbath dahil matutuloy na talaga ang impeachment trial ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video ito. Ko sa balay sa tabangan na Mugyero. So mauna ni ang itsura sa buslot sa iyang atop. So gipang butangan lang gani ni og susglo. So makita gid nato nga buslot na gid kaayo ang iyang atop. So kuan na gyud nangaputol na gani ang uban. So karon mag-atop na ni siya. O karon mao na ni ang yero nga among gihatag nga para mapulihan ang ilang atop.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kayo sa Ginoo nga nagtabang sa kasi Philippine nga na pulian na gud akong atop. Nga pila na to ka tuig?